Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa Bayanihan Church Planting Meeting 7 na ngayon. At salamat sa pangunguna at pagsama sa atin ng Panginoon. Umasa tayo na ngayong buwan na ito at ngayong meeting natin ay maraming mga balita at maraming mga magagandang ginawa ang Lord sa atin ito nakaraang buwan. Amen po ba? Amen. Titingnan po natin ang ating pong timeline uli sa page 94 ng ating pong Bayanihan Manual. Ito po ang ating nagiging roadmap sa ating pong proyekto. Papapansin po ninyo na yung pong mga kulay itim ay halos tapos na hanggang sumasakop hanggang step number 6. Ating pong inaasahan na ngayon pong pagkakataong ito sa ating mga target areas ay tapos na, halos patapos na ang ating mga outreach Bible studies. At pumasok na sa Nurturing the New Believers. Pinag-aralan natin ang ilang mga bagay nung pong nakaraang meeting natin. Pero ngayong meeting natin ngayon ay titignan pa natin in detail ano pa ang mga dapat isaalang-alang, ano pa ang mga dapat nating isagawa para matiyak na yung pong mga bagong tumanggap sa Panginoon ay patuloy silang lalago, lalalim sa kanilang pananampalataya at mailalagay ang mga tamang sangkap. Nang sa ganon, habang lumalaon sa kanilang pananampalataya ay lalaki sila at susulong ng mainam at talagang malusog. At kung magiging malusog sa una pa lang, yung mga bagong mananampalataya ay talagang magiging kagamit-gamit sila sa Panginoon at magiging matatag na mga mananampalataya sa mga darating pa mga taon ng kanila pong paglakad sa Panginoon. So pag-uusapan natin ngayong araw na to sa ating network meeting at sasakop na rin tayo ng konti sa forming the fellowship. Yung pong step number 8. Pag-aaralan din natin ang una o isa sa mga unang hakbang para po sa how to form the fellowship. So tuloy-tuloy tayo at naniniwala tayo na patuloy tayong sasamahan ng Panginoon hanggang maitayo ang mga bagong iglesia. Amen po ba? Amen. Okay, tuloy po tayo sa page 94, Checklist to Nurture New Believers. Nakita ko sa ibang church planting projects, maganda ang kanilang ginagawa pag may bago mananampalataya, tinutulungan sila para lumago talaga. At pag ganoon, pag inasikaso nila yung new believers, lumalago sila sa kanilang spiritual na buhay, magiging malakas sila. Magiging malakas yung bagong iglesia. May iba naman, okay sila sa evangelism. Pero yung mga bagong mananampalataya, hindi magaling mag-asikaso, hindi magaling mag-nurture yung new believers. Pag ganoon, malaking problema. So yung church planting ay hindi lang mag-evangelize. Actually, kung tutuusin, maliit na bahagi yan. Mag-evangelize, oo nga, pero mas malaking bahagi ay tutulungan yung baguhan para lumago. Ina-nurture natin sila. Paano gagawin? Ayan ang pag-aaralan natin ngayong araw. Maraming mahalagang bagay na kailangan gawin para palaguin ang mga bagong mananampalataya. At mangangako ako, kung gagawin natin ang mga pag-aaralan, malaking chance yung mga bagong mananampalataya magiging matatag at malakas ang bagong iglesia nyo. At mangangako din ako, kung makakaligtaan natin ang mga ito, siguro ang karamihan mawawala. Hindi magiging matatag, hindi mag-plant ng church. So itong checklist to nurture the new believers, ito ang term na ginagamit natin, nurture the new believers. Pwede din gamitin ng ibang terminology na discipleship, or edification, or follow-up, or Christian growth. Kung gusto yung gamitin yan, okay yan. Ginagamit natin ay nurture the new believers. So, paano gagawin? Una, tingnan po natin sa page 95. First of all, we need to be sure the new believer is participating in a Nurture Bible Study group. So, nung una, maraming outreach Bible studies. Meron tayong outreach Bible studies ngayon at tinatapos ang iba. Kapag tinapos yung turo ng kaligtasan, ang susunod, itutuloy yung Bible study, pero ngayon, iba ang diin.
hindi na kaligtasan, ang diin ngayon ay para sa kanilang paglago, sa kanilang espiritual na buhay. Para tulungan silang lumago, kailangan yung Nurture Bible Study Materials. So nung una, may Outreach Bible Study Materials. Ngayon, ibahin natin ang materials na hindi purong kaligtasan ang diin, kundi materials na makakatulong for their nurture, for their growth. Pagpipili tayo ng materials, alin ang pipiliin natin? Una, kailangan natin ng materials that focus on obedience and character development. Huwag lang kunin natin ang materials na purong doktrina, although mahalaga din yan. Kailangan din yan. Pero kailangan din yung materials na makakatulong sa kanila para sumunod. Sabi ng Matthew 28, turuan silang sumunod. So dapat built into the materials, may action planning, may gabay na isasagawa nila talaga yung pinag-aaralan. Sabi ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is useful for training in righteousness. So kung ano ang ating itinuturo, dapat gamitin yung salita ng Diyos for their training in righteousness para maging mas banal ang kanilang pamumuhay. Tapos, hanapin din natin materials that are easy to use. Kung minsan, may materials na magaling kung ang leader ay magaling. Kung ang materials ay para sa mga magaling na leaders lang, konti lang ang gagamit. Ang kailangan natin, maraming hahawak ng Nurture Bible Studies. So, ang kailangan yung materials na madaling gamitin para maraming pwedeng gumamit. Ang kailangan din sa materials sana ay materials that use discovery learning. Yung materials na tinutulungan ng mga nasa Nurture Bible Study, makakatuklas sila ng katotohanan. Matutuklasan nila sa kanilang sarili ang sinasabi, ang ibig sabihin, at kung paano isasabuhay. So iwasan natin materials na mga purong outlines lang, purong lecture guides lang. Dapat meron discovery learning. So isang option sa ating Nurture Bible Studies, number 2, is inductive Bible study. Kung ginamit niyo ang inductive Bible study for Outreach Bible Studies, ganoon din ang gagawin for Nurture Bible Study. May pamagat ng paragraph, tanong ng paragraph, itatanong sa kanila, sila ay sasagot, sila magtutuklas. Iba lang ang diin. Kung ginamit niyo ang Efeso 1, 2, 3, ay tungkol sa kaligtasan. Kung tuloy, Efeso 4, 5, 6, ay tungkol sa paglago. So, parehong method, iba lang ang diin, pampalago ngayon. Tapos, number 3, visitors. Kapag may Nurture Bible Study, sana meron palagi bisita. Yung mga bisita, di pa ligtas. So, ang kailangan nila, hindi nurture, ang kailangan nila, kaligtasan. So, anong pwedeng gawin para kahit yung main emphasis ay nurture, meron gagawin para sa baguhan, para maunawaan niyang kaligtasan. Dito po sa page 96, ang pwedeng gawin is emphasize salvation verses. So kung ano ang inyong materyales, halos basta't nandyan ang salita ng Diyos, merong mga words sa bawat verse, sa mga verses, tungkol sa kaligtasan. So hanapin niyo yung mga words, nananalig, buhay na walang hanggan, magtitiwala kay Kristo, mga ganyan. Umasa kay Kristo. So inyong materials, hanapin yung mga words tungkol sa kaligtasan, guguhitan, tapos pag may bisita, bigyan din sa mga words tungkol sa kaligtasan. So yung emphasis of the Bible study is for nurture, pero ipasok din yung kaligtasan pag may bisita. Kung sakali, ang materials nyo ay at that week, for that week, konti lang ang turo tungkol sa kaligtasan o wala, sana hindi ganoon, pero kung wala, anong pwedeng gawin? May bisita na unbeliever. Ang pwedeng gawin, kung anong kaligtasan na pinag-aralan noong una, review na lang. Review, balikan. Sabihin, okay mga kapatid, konting review yung pinag-aralan natin noon. Tapos, lalo maganda, hindi ikaw bilang leader ang mag-review, kundi tutulong yung bago mananampalataya. Siya ang mag-review yung kaligtasan. Kung ganoon, double purpose. Yung baguhan, malalaman niyang kaligtasan. Yung dadihan na,
magsasanay siya magpapaliwanag ng gospel. Ang pwede din gawin ay bigyan sila ng tracts o ang sagot. So darating sila sa Nurture Bible Study, bigyan sila ng magandang babasahin, dadalhin nila sa bahay, pag-aaralan. Ang pwede din gawin ay visit. So doon sa Nurture Bible Study, maraming tao, tapos sadyang puntaan sila sa kanilang bahay at doon ang paliwanag ay hindi na nurture, purong kaligtasan. So kung ganoon, kahit Nurture Bible Study, pag may visitors, meron din paraan para gamitin din para magpaliwanag ng kaligtasan. So ang unang gagawin para tulungan ng new believers to grow in their faith is the new believers participating in a Nurture Bible Study group. Ang kailangan din, we also need to be sure, page 9610, we need to be sure the new believer has assurance of salvation. We need to be sure every new believer has assurance of their salvation. Sa Nurture Bible Studies, ligtas na mga tao, sana. Merong mga ligtas, pero wala pa silang katiyakan ng kaligtasan. So ang pwedeng gawin ay, habang nagtuturo yung nurture, ganun, bigyan diin pa rin ang kaligtasan para hindi lang ligtas, kundi makakatiyak sila na ligtas sila. So hanggat kailangan, turo yung iba't ibang aspeto ng kaligtasan hanggang alam na alam nila at may katiyakan na. Tapos, kung may miyembro ng Nurture Bible Study, may katiyakan na, pwede pa rin bigyan din ang kaligtasan para sabihin sa kanila, ito ang ibabahagi mo sa yung babahaginan mo. So, isama natin, ihahanda natin sila para mag-share sila ng gospel sa kanilang kaibigan, kapitbahay. So, yung kaligtasan, banggitin at sasabihin, okay, nandito din ang kaligtasan, ito ang pwedeng ipaliwanag sa kapitbahay mo. Ito tungkol sa kaligtasan ay pwedeng ibahagi sa kamag-anak mo. Yun. Ngayon, para natin malalaman kung meron silang assurance of salvation, gamitin yung evangelism explosion questions. Itatanong lagi sa kanila. Yung una, tanong sa kanila, kung bawian po kayo ng buhay ngayon, nakakatiyak po ba kayo na makakarating sa langit? Kung sasabihin nila makakatiyak, yun, mukhang may katiyakan na. Kung hindi pa, bigyan din pa rin ang kaligtasan. Kung nakakatiyak daw, gamitin yung pangalawang evangelism explosion question. Kung bawian po kayo ng buhay ngayon at humarap kayo sa pintuan ng langit at tatanungin kayo ng Diyos ng ganito, bakit kita papasukin dito sa aking kaharian? Ano po ang iyong maisasagot sa Kanya? Kung tamang kanilang sagot, meron silang matibay na batayan ng kanilang katiyakan ng kaligtasan. Kung minsan, may nakakatiyak daw, pero mali ang inaasahan pa rin sa kanilang kaligtasan. Kung mali, bigyan din pa rin ang kaligtasan. So, kailangan lahat ng team ay kabisado sa evangelism explosion questions na ito dahil gagamitin lagi para tulungan sila magkakaroon ng assurance of salvation. So, mag-practice tayo ngayon. Pwede po ba? Pwede po ba humarap sa inyong katabi at mag-recite kayo ng dalawang evangelism explosion questions? Dapat nasa ulo natin ngayon. So, mag-recite na lang yung question number 1, question number 2. Sa inyong dalawahan, kung sino ang may mas mahabang buhok, siyang unang mag-recite. Okay? So, please pause the video for 1 minute para mag-review. Please pause the video for 1 minute. Itinanong mo ito sa isang bagong mananampalataya, ay nasusuri nila kung ano ba talaga ang kaligtasang sinasabi. Ito pala ay yung pagpasok talaga sa langit. And then, at the same time, yung pangalawang tanong ay referring sa ano ba yung basis, batayan nila ng kaligtasan. Nagiging malinaw, nasusuri kung yung ba ay talagang pagtitiwala kay Kristo lamang o sa pamamagitan ng mga gawa niya. Doon nakikita sa pamamagitan ng pagtatanong ng questions. Yun ang nakita kong kagandahan ng tanong na yun. The new believer is sharing his or her faith. Minsan, nabanggit natin, kapag ang isang bagong mananampalataya, bagong-bago pa lang,
mas marami siyang mga contacts ng mga unbelievers. So kung siya ay nagbabahagi, yan ang pinakamagandang pagkakataon na siya ay magbahagi ng kanyang pananampalataya. Mas maraming mababahaginan. Kung maraming mababahaginan, nakikinabang ang gawain ng Panginoon. Mas maraming nababahaginan at madadala rin sa Panginoon. Pero higit pa sa pakinabang na yan, higit pa, mas malaki pang pakinabang ang naidudulot dun sa mismong mananampalataya, bagong mananampalataya na nagbabahagi ng kanyang pananampalataya, nagsishare. Nakita natin yan sa isang talata sa Biblia, Philemon 6. Sabi ni Pablo, I pray that you may be active in sharing your faith so that you may have full understanding of every good thing we have in Christ. So yung pag nagbabahagi ang isang bagong mananampalataya ng kanyang karanasan sa Panginoon, siya mismo ay lumalago din. Merong pinagkakaloob sa kanya, nararamdaman niya yon sa kanyang puso. Merong joy na nilalagay ang Panginoon. At the more na nais siya na magbahagi pa. So nakakapag-contribute, nakakadagdag at nakakatulong pa sa kanyang paglagong spiritual. Kala natin kailangan maghintay ng marami mga training bago siya magamit sa Lord. Pero yung palang pagbabahagi niya pa lang ay ginagamit na ng Lord para siya lalo palaguin ang Panginoon sa kanyang pananampalataya. Lalo siyang, hindi lang lalo siyang nagiging aggressive at talagang nagagalak siya na magbahagi palalo, kundi nadadama niya rin yung lalo pa niyang pangangailangan na matuto pa. Yun pa ang isang magandang nangyayari. Pero kung bagong mananampalataya ay nasanay na siya na magbahagi at naranasan niya ang pakinabang nito sa kanyang pananampalataya at sa kanyang buhay, malaki ang chance at ang malaki ang pagkakataon na yan ay dadalhin niya hanggang sa buong buhay niya sa pananampalataya. Nagbabahagi siya ng kanyang pananampalataya. Kaya patuloy nating sanayin ang ating mga bagong mananampalataya na ibahagi ang kanila pong ang mabuting balita, ang kanilang karanasan sa Panginoon. Nakita po namin na malaki po ang tulong nito, lalo na po sa pagbukas ng isip nila sa yun po ang tunay na kaligtasan. At nakitaan din po namin sila na sila po inalago at tumitibay po ang kanilang pananampalataya. Magkakaroon po tayo na action planning. Meron pong tanong dyan, how are your new believers doing so far in sharing their faith? At ito ang mahalagang pag-usapan. What else will you do to help them? Sinimulan na ito na pag-aralan natin ng mga nakaraang networks. Sinimulan na sa ilang mga mananampalataya, bagong mananampalataya. Ano pa ang mga dapat gawin para lalong palakasin ito na yung mga bagong mananampalataya ay magbabahagi ng salita ng Panginoon? Sige po, pause the video for 2 minutes at pag-usapan ang mga bagay nito. Sige po. Please pause the video for 2 minutes. Tuloy po natin ang isa pang paraan upang matulungan natin ang ating mga bagong mananampalataya na lumago sa kanilang buhay espiritual, sa kanilang pananampalataya. The new believer has a Bible. Personal daily Bible reading is essential for new believers. Sabi po ng salita ng Diyos, Matthew chapter 4, verse 4, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya lang, ang isang malaking problema, maraming mga team leaders, maraming mga pastors, hindi nila tinutulungan ang kanilang mga miyembro at mga contacts para magkaroon ng kanilang sariling kopya ng Biblia. Yan ang isang malaking problema. Yan ang isang malaking kahinaan ng mga bagong mananampalataya kung sila ay walang sariling Biblia. Napakarami mga murang Biblia sa Philippine Bible Society, the Bible League at iba pang mga ministries. Ang daming mga mura. Hindi nila kailangan gumastos ng napakalaki. Ngayon, pag-usapan po natin sa ating sa inyong mga kalapit, ano ang iba pang paraan para matulungan natin ang mga bagong mananampalataya na magkaroon ng sariling sipi, kopya ng kanilang mga Biblia? Pag-usapan po sa inyong kalapit for 1 minute at discuss natin paano natin tutulungan ang ating mga bagong mananampalataya na magkaroon ng kanilang sariling sipi ng
Biblia. Please pause the video for 1 minute. Please pause the video for 1 minute. Nakipag-coordinate kami sa Bible League at pinasagot namin sila nung ang sagot. Nagkaroon ng 2 sessions sa pagsagot doon. Tapos yung ika-3rd week, doon na kami nag-distribute ng mga Bibles. Yung ilan sa kanila, yung mga mismong bina-Bible studies, sila na yung nagbabayad ng Bible for donation. At yung iba naman, may mga nag-sponsor doon sa Mother Church. Kaya nabuo namin yung mga Bibles na bigyan namin silang lahat. Tuloy po tayo sa page 98. To nurture the new believers, we need to make sure that the new believer is practicing personal daily Bible reading. Maganda kung meron siyang Bible. Pero hindi sapat meron siyang Bible, kailangan siyang nagbabasa. So kailangan gabayan natin sila kung paano sila ay magkakaroon ng daily personal Bible reading. Anong book of the Bible? Babasahin nila. Anong oras magbabasa sila? Tulungan natin sila. Kakusapin natin sila, kapatid, ang oras ko, bawat umaga, 6:00. Anong magiging oras mo? May iba gustong gabi, may iba gustong umaga. So kailangan may sadyang oras na gagawin niya. Tapos, ang lalo maganda, para tiyakin na meron silang daily Bible reading, ang pwedeng gawin, sa ating Nurture Bible Studies, tatanungin ang bawat isa kung anong isang talata binasa nila yung linggo nakalipas na nagustuhan niya. At doon sa Nurture Bible Study, mag-sharing sila kung ano ang binasa. Malaking tulong kung ganoon. Meron pong kasabihan, people don't do what you expect. They do what you inspect. So if we expect that our new believers will read the Bible, di gagawin kung expect lang. People don't do what you expect. But if we inspect, mas malaking chance gagawin. So inspect natin sa Nurture Bible Study. Yung kasabihan, sinasabi din, the more you inspect, the more you can expect. So magkakaroon tayo ng inspection lagi. And we can expect more. Yun. Lalo maganda yan kung yung Nurture Bible Study leader ay magandang halimbawa na siya mismo nagbabasa araw-araw, nangungusap ang Panginoon sa kanya, at laging meron siyang sariwa may babahagi. Sa pag nabasa nila ang Biblia, tinatanong ko sila kung ano yung nabasa nila at ipapaliwanag ko sa kanila anong bagay na yon. Nabago ang buhay nila dahil personal nila natutunan basahin ang Biblia. So, nalalaman nila yung katotohanan. Ako yung naging unang halimbawa muna sa kanila. Kung ano yung ginagawa ko, sinare ko rin sa kanila. Yan yung magiging kalakasan ninyo for the whole day. Ayan. Dahil may puno yan ng pangako ng Panginoon. So, yun yung una kong sinare sa kanila. Okay, dadakon tayo sa ating action planning, page 98. How are your new believers doing so far in their personal daily Bible reading? Then number 2, what else will you do to help them? Okay, so please pause the video for 3 minutes. Mag-share sa inyong team. Please pause the video for 3 minutes. Okay, tuloy po tayo sa page 98. Ang kailangan din gawin for nurturing the new believers, we need to make sure the new believer is applying the Bible to everyday life. Applying. Sabi po dito sa page 98, having a Bible is not enough. Even reading the Bible is not enough. Christian growth only comes by applying the Word of God to our lives. So yan ang kailangan gawin sa Nurture Bible Study. Kailangan gabayan natin sila para maisabuhay yung binabasa at pinag-aaralan. Sabi ng 1:13-17, now that you know these things, you'll be blessed if you do them. Ayan ang kailangan. So isang pwedeng gawin sa Nurture Bible Study, kapag mag-share sila ang kanilang binasa yung linggo nakalipas, hindi lang i-share yung talata na gustuhan nila, pwedeng i-share anong talata na isasabuhay nila sa linggo na darating at paano isasabuhay. Yun. Tapos, the next week,
pagbalik nila, ang unang sharing ay, o yung talata na isa sa buhay natin, paano isinabuhay. Sinabuhay, talaga. The more you inspect, the more you can expect. So yung dating talata, paano isinabuhay, tapos yung binasa that week, paano isasabuhay sa linggo na darating. Para tiyakin na isasagawa nila. Para makatulong, pwedeng gamitin natin yung specs na pinag-aralan last month on page 88 to 90. Pwedeng ituro sa kanila, sins to forsake, promises to claim, etc. para hanapin nila kung paano isasabuhay nila. Kung ganito, ito ay pwede ito lang ang gagawin sa Nurture Bible Study. Kung ganoon, malakas eh. Simple, makapangyarihan, magbabasa sila ng Bible, mag-sharing, talatang isinabuhay, talatang isasabuhay. Lalo maganda kung magandang halimbawa ng Bible study leader na siya rin ginagawa talaga. Laging may sariwang isinabuhay at isasabuhay. Yun. Okay, dadako po tayo sa action plan. Page 99 po. Ang tanong, how are you doing in applying the Word of God to your own life? Bilang halimbawa. Then number 2, what steps might you take to improve? Pwede po ba mag-share sa inyong katabi for 3 minutes? Please pause the video. Please pause the video. Tuloy po tayo sa page 99. The new believer is practicing personal daily prayer. May Bible na, nagbabasa na, nag-a-apply na ng kanyang natutuhan. Isa pang idadagdag natin para siya ay patuloy na lumago, sila ay tuturuan nating manalangin, yung kanilang personal prayer. Sa ating, kahit po sa ating Nurture Bible Study, pwede rin silang turuan doon, papaano manalangin. Pero dapat, pag tuturuan natin sila manalangin, tiyakin natin na simple yung ating paraan ng pagtuturo. Huwag natin masyadong pahirapin para sa kanila ang manalangin. Kaya maraming mga bago mananampalataya ayaw manalangin kasi ang madalas nilang narinig na panalangin ay pagkahirap-hirap na panalangin. Hindi ba? So ang tuturo natin sa kanila, yung panalangin na simpleng-simple. Yung kayang-kaya talaga nilang gawin. Yan ay pwedeng mangyari sa Nurture Bible Study. Pwedeng informal na paraan. Pwede rin naman talagang titiyak na sabihin sa kanya na pagmasdan mo, paano ako manalangin, panoorin mo. Yung ating ginagawang paraan. At ang pwede rin natin gawin, dalawin natin sila sa kanilang mga bahay at turuan sila papaano magpe-pray. At ang isa pa ay magbigay tayo o maglaan tayo ng isang meeting para talaga magtuturo tungkol sa pananalangin. Ano ang panalangin, ano ang kahalagahan, paano manalangin, at marami pang iba. Una, tinuturuan namin sila ng kahalagahan ng panalangin personal mula sa Biblia. At pangalawa ay yung personal na patotoo ko patungkol sa kahalagahan ng personal na pananalangin, devotion para sa Diyos. Ito ang ating gagawin ngayon. Pag-usapan. How are your new believers doing so far in learning to pray? And what else will you do to help them? Sa tingin ninyo, nasaan na sila sa kanilang buhay pananalangin at papaano pa natin sila tutulungan na manalangin? Please pause the video for 2 minutes. Masusunod po sa ating Nurturing the New Believers ay the new believer is developing relationships. Ito pong developing relationships ay kinoconsider na isa sa mga glue ng church. Ano po ba yung glue? Yung pandikit, yun. Ito puro relationship bonds ay nakakatulong, isang pampalapat pa, upang ang isang bagong mananampalataya ay manatili sa church. Marami puro mga mananampalataya na
nag-stay sa church hindi lamang dahil magaling mag-preach pastor o maganda ang programa ng church. Pero ang mananampalataya ay nananatili dahil nakatagpo siya ng tahanan sa grupong yan. Nakatagpo siya ng pamilya. Talagang nailapat niya ang sarili niya sa mga ibang kapatiran. Kaya po ito ay isang napakalaking bagay din na ating pong sisikapin na maganap at maituro ng ating pong mga bagong mananampalataya ay mag-develop ng relationships sa mga bagong mananampalataya din. Siguro magandang hindi lamang sa panahon ng Nurture Bible Study, pero kahit outside of the Nurture Bible Study. Siguro napakaganda kung kahit hindi wala tayo doon sa area ay natutunan nilang dalawin ang isa't isa or mag-imbita sila minsan sa kainan. So maraming mga paraan para lalo pang lumalim at tumatag ang kanilang relationship. Well, alam natin yan sa ang unang iglesia sa mga gawa ay hindi lamang nila itinalaga ang kanilang sarili sa turo ng mga disipulo, pero ang isang talagang nangingibabaw pa sa mga gawa ay ang mga mananampalataya ay ganun sila kalapat sa isa't isa at lumalim ang kanilang relationship. Hanggang sa kahit ang kanilang mga sariling gamit ay ibinibigay sa mga apostol para maging maggamit ng buong iglesia. Kaya naman ang unang iglesia ay isang talagang powerful church. Araw-araw dinadagdag ng Diyos ang mga tumatanggap sa Kanya. Dahil ang mga mananampalataya ay talagang nalapat sa isa't isa. Kaya maganda rin po na ito ay ating pong pagtuunan ng pansin. A personal touch from several believers will be a big help in nurturing your new believers. Puntaan po natin ang susunod sa page 100. Itong susunod na item, the new believer firmly knows who he is in Christ. The new believer firmly knows who is in Christ. Siguro ang magandang salitang pansinin ay firmly knows. Talagang matibay at talagang tinatayuan nila kung sino sila kay Kristo. Well, tayo sa ating network ay naranasan na po natin ang pakinabang niyan. Talagang nagdudulot ito ng lalo pang katatagan sa ating pananampalataya. Well, alam natin, kahit tayo ay mga bagong mananampalataya, maraming mga persecutions, di ba? Minsan nagtitimbang pa yan kung talaga bang ang aking pagsunod sa Panginoon, ang aking bang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay ito ba ay mahalaga talaga o ito ba talagang desisyon na ginawa ko ay tama? Kaya nga, kung makikita ng mga bagong mananampalataya at tatayo nila to ng matatag at matibay, kung sino sila kay Kristo, kahit anong mga pagsubok, kahit anong mga persecutions na mararanasan marahil siguro minsan sa kanilang mga kaibigan o pamilya. Kung alam nila kung sino sila kay Kristo, yan ay magiging malaking tulong na sila ay magpatuloy na kakapit sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi sila biglang madaling ibagsak ng anumang bagay. Kaya napakalaking tulong po niyan. Siguro, kung hindi pa natin nagagawa, siguro talagang kailangan nating padaanin at ituro sa ating mga bagong mananampalataya itong who they are in Christ. Who we are in Christ. At nagdudulot ito ng lalo pang pagkapatibay sa pananampalataya ng mga bagong mananampalataya. Yung sa church planting sa Uyo, Valenzuela, nung alam na nilang sila na kay Kristo na, nagkaroon sila ng malaking pag-asa. At maipaglabang ko na ito na tunay na meron akong kaligtasan. Naipakita nila sa kanilang buhay na ito na, bago na ako nilalang. Nagkaroon sila ng tibay sa sarili, sa mga problema na dumarating, napapagtagumpayan na nila. Dahil alam nila na may Diyos na kasama sila. Ayun po. Dadako po tayo sa action planning. Meron pong mga tanong dyan. Have you taught your new believers about who they are in Christ? Naturuan na po ba? Kung hindi pa, pwedeng gawin. 2, if you haven't done this yet, will you? And if so, when? Tutungo po tayo sa action planning. Pause ang video for 3 minutes ngayon para gawin ang action planning. Sige po. Please pause the video. Tuloy po tayo sa page 100. Ang kailangan din to nurture the new believers, we need to make sure that the new believer has begun to experience freedom in Christ. So pinag-aralan natin yan in meetings 3 and 4 para sa atin. So una sa lahat, para sa atin, kailangan tiyakin tayo ay malaya
walang hadlang sa ating buhay. Ngayon, pwede din, kailangan din, ibahagi sa ating mga bagong mananampalataya. Kapag may bagong mananampalataya na malaya talaga, walang hadlang sa kanyang buhay, malaya siyang makalapit sa Panginoon, malaya siyang sumamba, yung mga bisyo, iniwan na. Yung mga gumawa na masama sa kanya, pinatawad na. Ang ganda! Napakaganda! Unfortunately, kuminsan sa ating mother church, maraming miyembro, di pa sila malaya. Kaya maganda sa bagong iglesia, sa una pa lang, from the start, tulungan natin sila maging malaya para yung buong church ay yun, may magandang kaugnayan sa Diyos, walang nakakahadlang, walang nakakapigil sa kanila. Para magkaroon sila ng ganitong kalayaan, ang kailangan ay pagsisisi. Sabi po dito sa bottom of page 100, Acts 3:19, repent then, turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So para magkaroon ng ganitong times of refreshing, ang kailangan ay repent. Kailangan, bawat kasalanan na nagawa noon pa, pagsisihan. Oo, bawat isa. Para magkaroon ng ganitong repentance, ang ating mga bago mananampalataya, kailangan na meron silang malakas na faith. Ang ating mga baguhan, meron na silang, sana ang karamihan sa kanila, may saving faith. It requires a degree of faith para tumanggap kay Kristo. Pero para pagsisihan ng lahat, it requires greater faith. So iba sa kanila, handa na sila. They have enough faith. Pwede na dumaan sa steps to freedom in Christ. Handa na silang iniwan ng bisyo. Handa na sila iniwan ng kanilang Santo Niño. Meron na silang sapat na faith. Meron na. Iba sa kanila, may saving faith, pero iiwanan ng Santo Niño, tanggalin na, hindi pa sapat ang faith nila. Kung ganoon, palalakasin pa ang faith nila. Nurture pa. Gagawin pa hanggang meron silang sapat na faith. Pag meron, pwedeng tulungan natin sila para maging malaya talaga. So pwede natin gamitin yung Steps to Freedom on page 64 to 69 sa ating Bayanihan Church Planting. Yung ginamit para sa atin, yun din ang pwedeng gamitin para sa kanila. So sa Nurture Bible Studies, kung silang lahat ay handa na, may sapat na faith, sige, doon sa Nurture Bible Study, pag-aralan, isagawa. Kung may handa na at hindi pa handa, pwedeng ibukod yung handa na at tulungan sila para maging malaya. Pag handa ng iba, ganon din. Malaking bagay. Okay, tuloy po tayo sa action planning, page 101. Number 1, do you have any unresolved issues keeping you in bondage? Una sa lahat, sa ating sarili. Then number 2, how will you help your new believers experience freedom in Christ? Okay, so pag-usapan sa inyong team, let's take, medyo mabigat ito, let's take 10 minutes para pag-usapan. So please pause the video for 10 minutes. Please pause the video for 10 minutes.